Mr. Eman Bacosa Pacquiao abay nagpaliwanag tungkol sa tunay na estado ng relationship nila ni Miss Jillian Ward. Ano nga bang nakapaloob sa balitang ito? Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. But before that, pag-usapan po natin si Mr. Eman Bacosa Pacquiao at si Miss Jillian Ward, yung kanilang namumuong relationship, dahil sa pagkatapos nga po na in-announce ng GMA Sparkle and GMA na papasok na itong si Mr. Eman Bacosa dito po sa serye ni Miss Jillian Ward na Never Say Die. Ang dami na po mga intriga na ginagawa patungkol kay Miss Jillian tsaka kay Eman, which is kung tutuusin ay siya, kumbaga parang normal lang kasi parang kailangan kasi talaga pag-usapan sila ng publiko. So kailangan po nilang gumawa ng mga issues na kahit naman maganda yung relationship ni Miss Jillian tsaka ni Mr. Eman Bacosa na nagsimula sila sa friendship sa kanilang suportahan. At ngayon, ang daming mga intriga. May mga lumalabas pa mga balita na ito daw si Mr. Eman Bacosa ay binasted na daw nitong si Miss Jillian. Ayan, Eman Bacosa Pacquiao, busted na nga ba kay Jillian Ward? Usap-usapan ngayon kasi sa social media kung nagkaroon na nga ba ng katapusan kahit hindi pa nagsisimula ang namamagitan ng sparkle artist na sina Eman Pacquiao at Jillian Ward. Marami kasi sa mga netizen ang nakapansin sa pagbabago ng bio ng boksingero. Yun yung unang issue sa kanyang TikTok account. My one and only account. Sorry, I don't post much here, sabi niya. Kasunod nito ang pag-post ng Philippians 4:13 na sinasabing I can do all things through Christ who strengthen me. Ito ang bio noon ni Eman. Ngunit agad na napansin ng matanglawi na netizen na pagkawala ng JW sa naturang bio. So agad namang pinag-usapan sa social media ang pagbabago sa TikTok ni Eman dahilan para magsuspecha ng netizen na mukhang may problema sa pagitan ni Jillian Ward at Mr. Eman Bacosa. Sabi niya, well aware naman sigurong nakakarami na crush ng binata ang kapuso actress at lately ay madalas silang namamataang together, bagay na kinikilig nakilig ng mga fans. Sad pa ng mga netizen, dapat payaman muna daw si Eman at pagaling sa boxing, same sa daddy niya. Pag kaya niya ng i-book regaluhan si Jillian Ward ng 1 million a night, bitawan na ni Manong Chabit. Yan ang pagsawa na daw, marami pa rin naman bagong usbong na baby girls dyan. So ibig sabihin, hindi pa man nagsisimula yung kanila pong relationship. Ganito na yung natatanggap nilang mga negative comments para kay Eman tsaka kay Miss Jillian Ward. Halata namang hindi type daw ni Jillian. Nag-fan service kasi agad si ate ko. Comment naman ng isa. Sabi naman ng isa, naawa naman ako, ginagamit lang ni Jillian obviously. Grabe, ang fake ng atake ni girl. Sobrang para poor moves. Mas lalong umuugong na baka wala talagang chance ng dalawa matapos mag-share ng cryptic post si Eman. Na yun ngayon, I can fight 100 men who wants you but I can fight a guy who wants you. May kita sa kanyang shared post. Samantalang wala pa namang payag si Jillian hinggil dito. Wala pa rin namang paglilinaw si Eman kung ano ang kwento sa likod ng pagbabago sa kanyang bio. Pero sa kanya pong interview sa GMA, eto, panoorin natin para mas lalo nating maunawaan. Let's watch this. Bacosa Pacquiao kamakailan sa TikTok na I can fight 100 men who wants you but I can fight a guy you want ay para kay kapuso star Jillian Ward. Deleted na ang repost pero paglilinaw ng young boxer. Wala namang specific yung about din naman yan sa family and friends ko para kay Jillian. Siyempre close friends ko siya, gusto ko rin siya i-support and i-protect. Hindi as a follower, as a friend. Naging mailap si Eman sa mga tanong tungkol sa umano'y panliligaw niya sa star of the new gen. Pero iba ang kanyang mga ngiti nang magawi ang usapan tungkol sa pagsuporta ni Jillian nang magkaroon siya ng boxing match sa Bohol last month. Anong feeling? Siyempre, masaya ako na nakakabigay siya ng lakas ng loob. Mas lalo ako na-inspire na fans were speculating na isang diba? ni Eman. So yun po yung mga, kung mapapansin niyo sa interview ni Eman, pagkatapos po niyang pumirma ng kontrata sa GMA Sparkle, naging mas showbiz yung kanyang mga sagot. Samantalang nung dati po na siya po ay nakikilala pa lang sa boxing era niya, kapag po tinatanong siya, direkta niyang sinasagot, diretso yung kanyang mga
mga sagot. Kasi that's really part of their yung show, no? Part po yan ng kanilang trabaho na nasa management kung kailan nyo pwedeng i-disclose yung inyong relationship kung pre na ilabas, no? Kasi parang may mga bagay kayo na hindi pwedeng ilabas sa publiko without the permission ng inyo pong management. Ganun po talaga yung na yan. Ganyan ang takbo ng showbiz ngayon. Which is nagaganap din yan at nangyayari sa ibang mga artista ngayon, 'di ba? Na parang since you are management ka ng isang ahensya, hindi ka pa pwedeng mag-decide or yung kinikilos mo sa publiko dapat base po 'yon kung paano ka inutusan ng iyong management. Hindi po 'yon freely. Kumbaga kasi bilang isang empleyado, kailangan mo sumunod sa rules. Ganun po 'yon. Pero hindi rin po may iwasan na kapansin-pansin na talagang kahit sabihin na natin ang dami mga issues na nagkalat patungkol sa kanilang dalawa, yan na mismo ang dahilan kung bakit po may mga artista ngayon, may mga actors and actresses na kahit ang dami na nating mga evidence na nakikita na talagang they are in a relationship, that they are may label na yung kanilang relationship, pero mas pinipili pa rin nilang ilihim kasi nga sinisira kasi ng publiko. Katulad yan, yung mga nag-comment, 'di ba? Porkit nakikita natin na si Miss Jillian Ward sobrang close kay Eman, sobrang clingy kay Eman, ganun din si Eman. Pinag-iisipan nila na manggagamit si Jillian. Kung tutuusin, hindi naman kailangan gamitin ni Jillian si Eman dahil si Jillian po may pangalan na sa showbiz yan, no? So ang dami na rin pong mga na ididikit sa pangalan niya at there are times na talagang kapag po nadikit sa pangalan ni Jillian, napag-uusapan ng publiko, nagkakapangalan. So hindi po yun ibig sabihin na porkit ganun yung ganun yung treatment ni Jillian kay Eman, manggagamit na si Jillian, 'di ba? Parang ang pangit naman pakinggan na si Jillian merong milyon-milyong followers sa mga social media accounts. Si Jillian na marami na rin po siyang napatunayan sa mga proyektong ginawa niya. 'Di ba? Si Jillian na may pangalan na from the start, from dun sa kanyang pagiging bata na nag-transition siya into teens hanggang sa naging women na siya, 'di ba? Hanggang sa naging matured na women na ngayon, sasabihin natin na manggagamit lang, 'di ba? Hindi po kailangan ni Jillian na manggamit ng ibang tao para lang po siya ay sumikat kasi nagawa niya po yun on her own. Kaya napaka-imposible po yung mga issue na yan. At the same time, makikita din natin sa mga sagot at sa mga nuances and sa mga actions po ni Mr. Eman Bacosa Pacquiao na talagang in love talaga ang lolo natin. Ayaw lang talaga niya aminin pa sa ngayon. Kasi 'di ba parang kahit sabihin na natin na tiniligawan niya na si Jillian, 'di ba? Naman kitang-kita naman At the same time, gustong-gusto niya si Jillian. Ganon din naman si Jillian sa kanya kasi ang pinagbabasihan ko palagi yung interview ni Jillian kay Mr. Boy Abunda nung tinanong siya if you're given a chance to i-rate mo kung ilang porsyento na may possibility sagutin mo si Eman kung siya ay manliligaw sa'yo. Ang sagot niya 10-11, which means malaking-malaki yung pag-asa ni Jillian ni Mr. Eman Bacosa kay Jillian. Kaya maling-mali, 'di ba, na parang pag-iisipan natin ng hindi maganda si Jillian. At si Jillian, Diyos ko, napakagandang bata, 'di ba? Ang dami-daming mga nagkakagusto sa kanya. Ang dami-daming, sinabi niya nga, ang dami manliligaw sa kanya, pero nagfo-focus lang siya sa isa. So, lahat naman ng mga sinabi niya sa mga interview niya, lagi pong tumutukoy doon kay Eman. Kaya napaka-imposible po ng mga issue na yan. Kaya naman, magitay lang tayo, no? Kasi mas marami pang mga pangyayari at nagaganap ngayon kay Jillian at kay Eman Bacosa Pacquiao. So, kayo po, anong nyo sa loobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds Channel. God bless everyone!